Gemini, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong monthly reading for April 2024. This is a general reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin na ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you are interested in private reading, meron tayong 30% discount hanggang March 20, 2024. So, yung link ay nasa description at sa pinned comment kung paano kayo magbo-book. Okay, let's see Gemini. What is it? What is it? What is coming to you ngayong April 2024? Third house, communication. This is your energy as well. So, maaring you will be connecting more with a lot of people. Marami kang kakausapin, networking, may mga, iba sa inyo, may bago kayong kapitbahay. Maaring may mga ganap kayo with your siblings, going out, traveling, short travels. You're also going to focus on your family, your home life with the fourth house. Some of you pwedeng magha-house hunting, no? Yung maghahanap kayo ng bahay, pwedeng rerentahan, malilipatan, bibilhin, ganon. You also have energy ng Uranus, which is about change. Wow. So, itong change na to ay maaring unexpected, no? Yung iba, unexpected na paglipat ng bahay, unexpected travels, unexpected na pagbili ng bahay. Oh, make sure pag-isipan nyo munang maigi bago kayo bibili ng bahay. Kahit loan pa yan or spot cash, i-ano nyo muna. I-review nyo muna yung place. So, let's see what else. Gemini. Ano yung overall energy ng mga Gemini this April? You have the King of Swords. You are in your own element. You have the Moon. Okay. May mga times na nahirapan kayo mag-decide because of your emotions. So, iwasan ang pagdidesisyon na masyadong mataas yung emotion mo. Example, sobrang saya mo, sobrang in love ka, or sobrang galit ka. Sobrang sama ng loob mo. So, iiwasan mo na mag-decide, lalo na kung ito yung mga major decisions. Okay? Oo. Kailangan nasa balancing energy ka lang, kalmado ka lang para ma-review mo, ma-assess mo muna yung situation. I also see truth coming out. Merong katotohanan mabubunyag. Oo. Ngayong April sa inyo. Tingnan natin saan yan. In what area of life? 11th house. Sa isang kaibigan. Oo. Or kakilala. Pwedeng makikilala mo yung friend mo. Yung totoong siya. The truth about your friend. And then this is your challenge. The Three of Pentacles and the Empress. Okay, yung mga dyan, buntis or may kilalang buntis, be careful ngayong April. Wag mo nang gagawa ng mga yung mga medyo mabibigat na gawain. O umiwas muna sa malalayong pag-travel. And of course, take care of yourself, no? Kung ikaw yung buntis, you have to take care of yourself. Kung meron ka mahal sa buhay na buntis, kailangan extra careful ngayong April. Some of you naman, ang isa sa challenge ninyo is yung pakikipagtrabaho or collaborate with other people. Maaring yung tipong meron kang magagandang ideas, pero hindi mo yun kayang gawin on your own. Kailangan mo ng tulong ng iba, ng mga expert sa field na yan. 'Di ba? Kumbaga, andun yung idea sa'yo, pero kailangan mo ng taong gagawa nun para sa'yo.
Like for example, sa Steve Jobs, marami siyang ideas about technology. Pero kailangan niya si Wozniak or kung sino man yung mga kasama niya doon. If I remember right yung name, Wozniak yung apelido. But anyway, yun yung mga nakasama niya doon sa pagbi-build ng Apple, no? Ng Apple technology. Yan, ng iPhone. So, kumbaga, meron kang idea, pero kailangan mo yan, para yan ay maisakatuparan mo. Kailangan mo rin ng taong tutulong sa'yo na expert sa field na yon. Ngayon, kung susuluhin mo lang yan, medyo may hirapan ka. Yun yung challenging para sa'yo. Kasi, syempre, di ba, sabi nga, the more the merrier when it comes to collaborating with others, no? Collaboration. Kasi, mas maraming minds ang magsasama-sama to create something. Okay? So, let's see your opportunity ng mga Gemini. You have the Strength card. And the Wheel of Fortune. Oh, meron kang lakas ng loob para magpatuloy, gawin, i-pursue yung mga gusto mo. Tingnan mo, nakapoint siya sa bahay. Yung iba talaga sa inyo, bibili ng bahay or meron kayong gagawin related sa bahay ninyo. Maaring maglalakas loob na kayo na bumili ng bahay or lumipat ng bahay. Because you feel like this is the change that you've been waiting for. Yung iba, yung tipong bubukod na kayo, alis na kayo sa poder ng inyong mga magulang para to be on your own, to go solo. Kung meron man na kayong family, ayun, alis na kayo sa compound ng inyong family kasi lilipat na kayo to have your own family. Diba? Puro family. So, this is your blessing. You have the 3 of Swords and the Tower. Oh! Merong blessing in disguise ngayong April for you, Gemini, na kailangan nyo munang masaktan, kailangan nyo munang ma-disappoint bago nyo ma-realize na, oh, it was a blessing in disguise pala. Kaya pala nangyari yon. Kaya pala merong separation, kaya pala merong kang kinut off na tao sa buhay mo kasi yun yung obstacle, yun yung parang pumipigil sa growth mo, sa pag-unlad mo. So, yung iba sa inyo, pwedeng meron kayong ili-let go. Ayan o, unexpected change to eh. And I think, itong change na to sa una parang, wow, overwhelming. Pero in the end, you will realize na merong reason kung bakit ito nagbabago para sa'yo. So, let's see what else, Gemini. Meron ditong matagal nyo nang pinagtsatsagaan, tapos biglang magkakaroon kayo ng triggers na, okay, I'm done, tapos na ayoko na, that's it, goodbye, ganon. Alis na kayo sa relationship na yan, sa trabaho na yan, ika-cut off nyo na yung connection ng person na yan. Eclipse. Meron tayong eclipse ngayong April 8. Magte-take kayo ng risk. I think meron kayong gagawing very significant sa buhay ninyo. Kumbaga major decision na magte-take kayo ng risk at ito ay babago sa buhay ninyo. Some of you naman ay meron na kayong iiwasan na unhealthy habits. Oo, yung tipong itong pagbabago na to, yung tipong hindi na kayo maninigarilyo or hindi na kayo inom ng alak. Alam niyo yun na unhealthy sa inyo or anything na activities na ginagawa niyo na alam niyo na it is blocking your success. Oo. You have the 2nd house which is about your money, your finances. You have the South Node in Taurus. So, kung ano yung mga bagay na alam mong hindi na nakakatulong for you to grow, para mas magkaroon ka ng maraming mga kayamanan, no? Ay ile-let go mo na. Oo, you are letting go of your past related to your finances. Anything na hindi nakakatulong na sa'yo para mapaunlad mo yung sarili mo. You are letting that go. You can always rewrite your story or the story. So, parang magsisimula ka ulit.
You also have Witch. Justice is coming. Yes. You will receive the justice that you deserve. Mm-mm. Yung talagang dinideserve mo. Kung sino man merong atraso sa'yo, ayan, makukuha mo na yung hustisya, yung katarungan. Okay? So, that is your reading, Gemini. Thank you so much. Bye.